Welcome mga kababayan. This is Attorney Fred Bison and this is The Agenda. Ano ba talaga ang naging issue rito? Implement contractualization here is really absurd and ridiculous already. Ba't ibang pananaw? Isa ang agenda. This is Attorney Fred Bison and this is The Agenda. Magandang umaga po sa inyong lahat. This is our first episode for our 2025 The Agenda, brought to you by Impact Publishing in cooperation with EFG Consulting Incorporated. For this episode, maraming politika tayong pag-uusapan. And I'd like to introduce to you first our guest for this morning. Of course, to my right, she's not new to the show. She was part of our one of our best-selling and high-subscribing, highly viewed, most viewed episodes, Attorney Cristina Conti. She is the assistant to the counsel of the ICC, specializes in international law, and very much known for advocacy on the intersection of international law and local governance. Morning po. Happy New Year. Magandang umaga, ma'am. And to my left, first time, but I've seen her before quite a few times. And for those who are watching many of our budget hearings, she is at the forefront of a lot of interesting questions and answers. She is the representative of the ACT Teachers Party List, vocal advocate for education sector funding and teachers' rights. She has championed legislation to increase salaries for public school teachers. And more recently, she has criticized the 150 million in confidential funds allocated to the Office of the Vice President. Let me introduce to you Honorable Franz Castro. Hello, good morning. It's nice to be part of this program agenda. First time ko dito. Thank you. Thank you for your presence, ma'am. We go straight to the point. No? At the end of the year, there was an budget, there was some veto in the budget, and then there were also some numerous impeachment complaints. But at the same time, part of our episode last time, Attorney Conti, you told us that the ICC case will be progressing within the year. Straight to the point, ma'am. Ano po ba nangyari? And ano ba ang pwede pa mangyari this 2025? Eh di, ganun pa rin. Maraming naniningil po kasi ang sabi namin, hopefully within the year, up to December 2024, ay mag-i-issue ang International Criminal Court ng warrant of arrest kay Presidente Duterte as the most responsible for crimes against humanity. Unfortunately, hindi nagkatotoo ang wish natin. Kaya ganun pa rin. Sa patulak ng 2025, tuloy pa rin yung investigation. Ang importante, hindi naman tinigil. Siguro nagkaroon ng, ako tingin ko yung ICC din kasi they're looking at other investigations as well. At yung pumutok kasi nung December, nag-issue yung court ng warrants of arrest against Israeli Prime Minister Netanyahu, tapos yung defense minister niya, si Yoav Gallant. Kaya baka, sila muna. That being out of the way, may warrant na sa Russia, for the Ukraine situation, may warrant na sa mga Israeli because of the Palestine situation, baka naman next na yung Pilipinas. Sa bahagi po namin, confident kami na tuloy-tuloy pa rin yung investigation ng ICC. Pero ma'am, do you see any connection or correlation between what's happening sa ICC now
vis-a-vis the impeachment complaints laban dun sa anak ng respondent in the ICC case? Well, aside from the last name, yun lang. Aside from the last name, kasi ako, ito na, yung question ay, pareho ba nagtutulak dyan? I can't say so, I won't say so. Kasi yung ICC, 2018 pa namin final at biktima talaga ng mga war on drugs ang nagtulak niyan. Totoo na parang nabahiran ng politika. Di sinabi, o ito yung mga supporter niyan. Pero ang primaryang nagtutulak at yung ICC, hindi naman yan makikinig sa politiko Na, uy, ipitin mo naman yan si Presidente Duterte, uy, ganitong gawin mo. Hindi, sa ebidensya yan makikinig. At dahil may ebidensya, tumulak yung investigation. At yan ay, well, largely because of the support for the victims of the war on drugs. Push nila to. Dito kay Sara Duterte, and I've mentioned before that Sara Duterte most likely also comes within the purview of the investigation. Kasi yung scope ng investigation ng ICC, Crimes Against Humanity, patayan because of the war on drugs. Ang covered 2011 hanggang 2019. Tapos particular sila, 2011 hanggang 2016, Davao. Mayor or vice mayor siya ng Davao nung panahon na yun. Kaya inimbestigahan niya ng ICC. Sinilip kung anong role niya. Ngayong may iba pang pinupukol sa kanya, ang nakikita ko lang na connection is the perpetrator. Mga Duterte ang gumawa ng kababalaghan dito. Interesting you mentioned, Attorney Conti, that the ICC will not look at the support, so to speak, of the public dahil evidence-based. Of politics. I'm sorry. But at the same time, ma'am, ano sa tingin ninyo nangyari nung January 13 when we had that national prayer rally? That although it is said and labeled as a prayer rally, there seems to be a subtle message of support, not only by that particular group, but those supporting them or those who have supported them before. Ano po bang correlation nun? Ano bang subtle message sa inyo? Sa akin, sa totoo yung January 13, lumipas dahil usapin lang to ng may pasok ba o wala, nang hindi naiintindihan yung point. Kasi yung unity at uniteam, nabasag na dun sa breakup of the year last year. So, ano pa yung unity? Wala na yan para sa taong bayan. Kaya, mas ako nagpo-focus. Anong naging effect? May nagtawag ng rally ng 18, may nagtawag ng rally ng 31. At mas malinaw yung 31 na rally para sa, actually sinama nila, kahirapan, corruption, tapos kahirapan. Kaya parang sabi ko, ito mas malinaw. O kung doon marami ang pupunta, kawalang pananagutan. Importante yon. Sabi ko, kung mas maraming pumunta sa 31 at mas malinaw yung messaging, mas magiging epektibo yon. Kaya naging lead up yung January 13. Ituloy ko lang, ma'am, yung question, no? Kasi same question. The connection of that, yung kasi kay ma'am in Congress, you know that there's been 3 impeachment complaints already. The National Prayer Rally is supposed to unite and at the same time support whatever the President has already pronounced that he is not in favor of the impeachment. Ano sa tingin ninyo ang impact noong January 13? Well, ano ba yung nag-i-impact niyan? So, para sa akin, hindi lang, tingin ko, ito yung sinasabi nilang i-unite, no? Pagkaisahin, magkaisa, di ba? Dapat hindi magkawatak-watak. So, yung unity, katulad ng sinabi ni Attorney Conti, ay wala na yan. Dahil hindi naman totoo yung unit team. Nagkaroon lang ng pagsasama ang Marcos at Duterte para manalo sila as President and Vice President. Pero madali itong nawasak o nawala or nasira dahil wala naman silang common na plataforma sa ating mga mamamayan. So yan yung hindi naiintindihan ng ating mga kababayan na umattend doon sa January 13. Pangalawa, tinitignan ito na, although sinasabi ng mga leaders na ito ay pagsuporta doon sa posisyon
ni President Marcos against impeachment. So yun, political na yun. Hindi pwedeng sabihin na hindi political yun. Kasi sinasabi ni Marcos na wala yan, wag niyo na ituloy yung impeachment. Insignificant naman yan si Sara Duterte. Pero yung naging implication nito sa mamamayan ay, especially yung umattend ng June 13, ang implication nito, yung sa sinasabi, ay mas lalo pang nagkaroon tuloy ng dahilan ang INC para mas lalong suportahan si Sara. Actually, yung January 13 ay in support yan kay Sara Duterte para hindi na siya ma-impeach. Pangatlo, para sa amin, talagang pinagtakpan nitong rally na ito yung accountability at paniningil kay Sara Duterte na tingin naman natin ay lalo itong nag-trigger sa mga taong ngayon 41%, malaki yung porsyento na talagang gusto siyang i-impeach, may 19% na undecided. So malaki ito, no, kung titignan natin, palaki ng palaki yung sentiment ng mga tao na gusto talaga siyang i-impeach. Kaya para sa amin, hindi naman ito naging ganun ka-significant dahil ang silent majority, nandiyan lang yan, at yan, tuloy-tuloy nga yung magiging pagkilos hanggang sa, hindi lang siguro sa January 31. Kaya kung, parang, kumbaga kung lelembot-lembot or magiging ang position pa rin ng executive ay itulak niya yung anti-impeachment sentiment, well, parang nagpapakita ito ng hindi niya pagrespeto sa sentiment ng mamamayan. Given that the president already stated his preference, at the same time, ma'am, it's public knowledge yung voting block ng INC is very significant and we are headed towards the midterm election. Ano po ba sa tingin niyo ang pulso ng mga kongresista in terms of making this complaint prosper and then eventually endorsed to the Senate? Well, baka may natatakot dahil umaasa sila na itong so-called solid vote or black voting ng Iglesia ni Cristo ay makaapekto doon sa kanilang boto sa darating na eleksyon. Pero kung titignan naman natin sa mayorya ng mga botante, ano lang to, 'di ba? Hindi ganun kalaki o hindi naman sila yung mayorya. Kaya hindi ko nga alam bakit may ganung sentimento yung mga kasamahan nating mga politiko at kongresista o maybe yung senador dito sa vote ng Iglesia ni Cristo. Hindi ko naman ito minamaliit. Pero mas dapat natingnan, no, yung sentimento na mas nakararaming mamamayan kaysa doon sa black voting na tingin natin ay minority. Ma'am, yung pananaw ng ibang tao kasi, nag-file na ng 1, 2, 3, bakit parang sa kanilang paningin, hindi umuusad sa Congress? Alam po natin, nagkaroon ng recess, pero para bang sa kanila, how long or how much more does it take to have this impeachment complaint proceed and be endorsed? Oo, tama Fidel, no? Parang more than a month na, no, mula nung sa second na complaint at bakit hindi umuusad. Ina-analyze nga natin yung situation, no, dahil tinitignan siguro ng leadership. Ako, kapag talagang nagbigay na ng go signal ang leadership ng Kongreso, makukuha talaga natin yung desired number of votes, no, or number para ma-impeach si Sara Duterte. Ngayon, tinitignan din kasi, may other side kasi, yung trial court, yung Senate. Nakita natin na parang majority ay against sa impeachment, merong undecided, meron din ilan na para sa impeachment. Kaya siguro tinitignan din, kasi gusto rin naman nating manalo ang impeachment, baka tinitignan din ng Kongreso, ng leadership ng Kongreso,
na talagang kumbaga pasok sa banga at manalo talaga itong impeachment. Kaya nagdidili-dali tuloy siguro sila, pinag-aaralan ang sitwasyon dahil tinitignan yung composition. Anyway, eto naman, kahit na matapos ang eleksyon, magtutuloy pa rin naman yung impeachment. Ang theory namin, so sa amin, kahit na one day, no, isang araw na lang bago yung 20th Congress at naipasa na yan ng Kongreso o ng House of Representatives to that entity or sa Senate, kailangang harapin at magtutuloy yun. At yun ang tinitimbang siguro ng leadership. No? Baka mabago yung number, no? Mabago yung mas marami na yung for impeachment. So yun tinitignan siguro. So theory ko lang yon. Attorney Fred, ako nga may Go ahead. na-chismis ako at saka baka May- tanong. Sige, go ahead. Kasi ang nakita ko, sabi nung SecGen ng House, may balita kanina yata or kahapon, na hinihintay niya daw yung fourth impeachment complaint. At ito daw, fourth impeachment complaint ay makakakuha ng endorsement ng 103 congressman. Parang may ganong balibalita. Direct filing. Kaya, kung yun ay makuha na nila, mas mabilis yun. Kasi ang mangyayari, siguro ko ako din yung SecGen of the House, parang, teka, kasi sa, ayusin ko muna to, blah, 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 ganun. Ang haba kasi nung proseso dun sa 1, 2, 3. Dahil sabihin na natin, konti yung nag-endorse or hindi pa yung majority, dadaan pa yan ng, ang bilang namin, mga 83 days. 83 session days maximum para mat-calendar, iti-table, titingnan kung maayos, i-refer sa plenary, i-refer sa committee. Medyo matagal. Kaya kung ako, hintayin ko na yung isa at kung perfect yung pang-apat, maayos in substance and in form, at merong 103 signatures or endorsers, didiretsuhin ko na. So may ganong, ewan ko lang kung makakakuha ng 103 magic number. Pero nakakatuwa lang, no, Attorney Conti tsaka Congressman Castro, na ang taas nung wave of impeachment efforts prior to the end of 2024, tapos bigla na lang tumabang o humina or hindi natin alam kung ano na nangyayari. Kaya ang basa mo nga, may hinihintay na fourth impeachment complaint. Ang basa mo naman, walang epekto naman yung prayer rally dun ng INC. Ano pa ba talagang kailangan mangyari? Should be another complaint na para mas mapabilis? Or pwede naman na yung current complaints, ang dami na eh. At saka, Attorney Conti, tatlong masusing pag-aaral naman ng pag-file ng impeachment complaint, hindi naman kung sino-sino lang ang nag-file. Kailangan pa ba ng pang-apat? Ako kailangan ng 103. Yun lang naman yun eh. Yung 103 supporters ng Congress, yun ang kailangan para tumulak ang either first, second, or third impeachment complaints. Ang importante, may magkasundo sa loob ng Kongreso na talagang ready na to for trial, sabi na banggit ni Kong Franz. Kasi galit na yung tao eh. Sa totoo, pwede tayong maghintay ng marami pang impeachment complaint at mukhang marami pang gustong mag-file ng impeachment complaint, which is positive. At kahit nag-2025, may naririnig ako, pwede pa bang humabol? Yung mga kabataan na humabol dun sa third impeachment complaint, dami nila, 12 daw. Isang araw, bumubulong sa akin, pwede pa ba? Kasi parang it represents their disgust. Disgusto nila na yung pera ng taong bayan, ginagastos, kinakamal, tapos kung saan-saan lang, napupunta lang pala sila sa chichirya. Kaya, tapos hindi maipaliwanag. Kaya sila, gusto nilang mag-file. Kaya lang sabi ko, technicalities aside, ang importante sa atin ngayon, matrial o madinig in a proper forum kung nagkamali ba o hindi talaga si Vice President Sara. Doon na. Idagdag ko lang, being your familiarity with international law, will there be any implications, potential or actual, of the impeachment proceedings from an international legal perspective? Particularly kung doon sa mag-i-impact pa siya sa ICC investigation, wala. In fact, the ICC does not consider
presidential immunity. Mapapresidente ka pa o vice president, hindi kinukonsidera, pwede kang makasuhan at pwede kang matrial. Lalo na kapag impeached former vice president ka. Well within your sphere. Okay. So, dahil ang ating mga kongresista, di ba, hinalal sila ng taong bayan. So, ang makakapagtulak sa kanila, no, para talagang pumosisyon strongly for the impeachment, ay yun ding siguro inaantay nila yung tulak ng mamamayan. So, hinahamon tayo, di ba, nitong January 13 na rally. Diba? So, marami yung silent majority lang no, na hindi pa nagpapakita ng kanilang ng kanilang action, concrete action para ituloy yung impeachment. Kaya ito nga Fidel, kaya magkakaroon nga ng mga sunod-sunod na mga pagkilos ang iba't ibang mga sektor na sana maramdaman ng ating mga mambabatas yung clamor ng ating mga mamamayan for impeachment. Hindi kasi nag-aantay yung accountability, no? Paano ba tayo nagkakaroon ng kahirapan? May kahirapan tayo, ang mga mamamayan, na-feel natin talaga na ngayon, no? Yung kahirapan dahil merong nangyayaring mga anomalya o merong korupsyon. And at the same time, baka may nangyayari din na kapabayaan. Kaya kailangan talagang maningil na ang mamamayan kay President Marcos. Ito sasabihin ko na, dapat maningil tayo dahil sa kanyang sa kanyang pagdidili-dali at pagkakaroon ng posisyon na iba dun sa posisyon ng mamamayan, baka iba pa yung mangyari ngayon, sa mga susunod na panahon. Kaya kung hindi pa natin gagawin ngayon yung impeachment kay Sara Duterte, ay lalong magpapatuloy yung kawalang yung kawalang pananagutan, at diyan talaga magagalit talaga ang mamamayan yan kapag nangyari yon na wala tayong mapanagot sa nangyaring pagwawaldas ng pera ng mamamayan. Ma'am, you were up close and personal when the entire thing happened na nabulat-lat yung budget ng DepEd, ng OVP, yung confidential funds. Sa pananaw niyo ba, ma'am, of the many impeachment complaints, pati yung grounds for impeachment, ano po ba yung pinakamatibay? Kasi kumbaga nung panahon po ni President Erap, yung second envelope, yung kay Justice Corona, yung SALN, ano po ba ito? Ano ba suma total ang susi? Yes, oo. Ito, kung titignan natin yung impeachment, ano ba yung talagang dyan, may iba't ibang dahilan ng impeachment. Ito talaga, yung confidential funds. Ito na talaga yung ito na talaga yung betrayal of public trust na final nung second. Siyempre, meron din naman yung first, meron din naman yung third. So, ito na sana yung pinakasimple. Kasi dun sa 6 na pwedeng impeachment articles, 6 yan, high crimes, betrayal, yung treason, etc. Yung betrayal of public trust encompasses all na Yung una ay yung yung gross discretionary power na etong confidential funds kasi ang talagang namamahala ng paggastos ito ay yung head of the agency. So siya dapat yung panagutin dito at nakita yan sa mga hearing natin sa Committee on Good Government with the documents and with the testimony na naka-oath yung ating mga mga witnesses. Tapos yung pangalawa, yung tungkol doon sa pagbabaliwala niya doon sa proseso, yung proseso ng ginagawa ng Congress tungkol sa oversight. 'Di ba? Tinanong natin sa budget, ayaw niyang sagutin. Nakatungkulan naman niya talaga na ipaliwanag itong mga nangyari doon sa pondo niya. Talagang pinanindigan niya na ayaw niya talagang magpaliwanag. Hanggang to the point na bahala na kayo sa budget ko.
So hindi ganoon nanumpa talaga siya doon, susunod siya sa kanyang susunod siya sa kung ano yung tinatakda ng batas, pero hindi niya ginawa. So ito 'yun, yung confidential funds na talagang magdidiin talaga sa kanya na mayroon ng ebidensya, mayroon na talagang mga witnesses. Attorney Conti, I just need may I solicit your assessment on some positions from economists and constitutionalists that yung budget natin as passed and even as vetoed, partially by line item veto by our president, which is allowed under the law, ang sinasabi nila is the most corrupt. Sinasabi nila the worst. Ano po ba ang base ninyo? Why do people like known economists, former budget and finance ministers or undersecretaries think na napakapangat tong budget na ito? Well, na-explain naman nila. I'm no budget expert, but I did help with the case of Araulio versus Aquino. Ito yung PDAF. PDAF case. Paki-explain. Diba? I think So, that's a very crucial... yes. So, dati, yung mga congressman may tinatawag na pork barrel or PDAF. At ito ay pera na kung saan meron silang kapangyarihan, meron silang authority na i-disburse. Congressman na dapat gumagawa ng batas, biglang may budget. Nung kinwestiyon namin sa Supreme Court, sabi ng Supreme Court, oo nga. Tapos nagiging issue din kasi yung isi-savings tapos i-reallocate. Kaya parang kumbaga naging issue ang nilalaro ang budget tapos yung hindi dapat mag-disburse o maglabas ng budget biglang napupunta sa kanila. Doon pumapasok yung tanong ng discretion of, unauthorized dapat ng mga entities. Mukhang bumabalik yun dito in another name. Yes. Ganon. Ang alam ko nga, Attorney Conti, before it was PDAF, it was Countryside Development Fund. CDA. Panahon ni FVR noon, ang alam ko. Tapos naging PDAF. PDAF. So ngayon, anong tawag ngayon? Well, yung apat na mahiwagang for peace, AKAP, AYIX, and TUPAD. So, ang ini-issue ngayon yung AKAP. Kasi yung AKAP, ito yung medyo similar talaga na yung kahalintulad talaga na PDAF talaga or pork barrel. Congressman ang magkakaroon ng authority na mag-refer or mag-approve para dun sa taong bayan. Sabi nga nila, bakit kayo nagiging DSWD? Tingin kasi nila, ito na daw tayo na ay ayuda country. At dito sa ayuda, dahil palapit na yung eleksyon, dito sa ayuda, dito ka makakapanalo ng eleksyon. Maling-mali at nakakabuktot, hindi lang ng ating politika, no? Kundi ng ating moralidad. Parang aasa ka talaga sa iba para lang magampanan. Samantalang sa pangkalahatan, dapat gobyerno yan. It's a duty. Okay. Hold that thought, Mama. Kasi we'd like to welcome to our show this morning parang in-house ka na namin, Sec Panelo eh. Hindi ka na kailangan introduce eh. But he is the former presidential spokesperson and chief legal counsel during the time of former President Duterte. Played a critical role in addressing controversies during the Duterte administration. And like I said, a mainstay in our show for the past many episodes. Good morning, Sec Panelo, sir. Morning. Ang ganda na ng usapan namin. Nahirapan ako dito, Sec Panelo, dahil dalawang magagandang binibini na napaligiran ako. You've overheard perhaps. You've overheard, kaya nga kailangan na natin ng konting support from your end, Sec Panelo. We talked about the prayer rally. We talked about the effects of it in terms of the impeachment. Napag-usapan na rin namin dito kanina, Sec Panelo, na kumbaga basag na naman daw yung unity team eh. And sabi nung iba, wala naman daw unity team in the first place. Yes. Ano po bang basa ninyo yung impact ng National Prayer Rally na supposed to be to reconcile our President and our Vice President? Di ba, dalawang epekto. Number one, tinanggal nila yung salty ko. Kaya lang, pinalitan naman ng worse. Okay. Sa malalo. Pangalawa, ang epekto doon sa mga ibang miyembro ng Kongreso, medyo tuloy after elections na lang. O yun ang epektong nakita.
Pero sa tingin nyo ba, ito po ba meron din correlation with our 2025 national budget na sinasabi nga nila most corrupt in the history of the Philippines? Which one ang may effect? Yung budget o yung National Prayer Rally. Kasi lumalabas po parang magkakatahi-tahi po sila Walang epekto yun. Nandiyan na yung budget. Tutuloy nila yun. Gagamitin nila sa halalan yun. And then, pagdating naman po sa impeachment, Sec Panelo, sinabi nyo, last time you were in our show, you said, Tuloy yan. Tuloy. Kaya lang yun. Medyo i-postpone muna natin. Postpone. Hindi mo sabi nila. Pero Pero interesado kasi takot yata na... Gano'ng katagal? Baka naman 2027 na. Hayaan mo sila, pero tutuloy nila yan. Unless there will be a change of present dispensation. And do you think there is a ongoing development that there might be a fourth impeachment complaint, which some sectors say could be the most important step so that the impeachment will now be endorsed dahil may support ng 103 congressmen. Ano ba yung fourth impeachment complaint? Sino ba mga complainants nun? Wala pang narinig si Congressman Castro, pero yun pala ang umiikot doon sa Congress, but they don't know who and what. So it's still a big question Umiikot, mark. di alam nila kung sino yung complainants. Umiikot na pala. Well, yung sa fourth complainant, ang report o na narinig natin sa SecGen, meron daw 12 na composed of majority and minority na mag-endorse nung fourth complainant. So, nung fourth impeachment. Pero hindi pa namin alam kung sino. Ayaw namang mag-disclose ni SecGen. So, baka, yun, meron daw fourth. Pero yung first three complaints ay na verify na. Parang hindi ako makapaniwala na hindi alam ng mga kongresista. Sa grapevine, alam na nila yan. Well, baka alam mo, di ba? Hindi ko nga alam. Baka alam niyo po kung nasa labas sino-sino kami, yun. hindi namin alam Di ba? So, para sa amin, ako, as far as I'm concerned, so hindi ko pa alam yung mga definite. Yung number lang po, 12 daw na mga kongresista. Hanggat hindi na ipapasa yan or na-endorse yan or napafile yan sa SecGen, mahirap magsalita kung sino-sino sila. Gulatan daw po pala yan Surprise! Surprise! 103. Baka andyan na yung 103. Malay natin, di ba? So, pwede ba akong mag-comment doon sa Go ahead, ma'am. Go ahead. yung sinasabi ni former Sec Panelo na nagtagumpay daw yung January 13 na rally. Napatanggal daw yung chairman ng... Tama ba? Napatanggal yung chairman. Napatanggal nyo. Tinanggal yung chairman ng committee, ng Appropriations Committee at pumalit ng worst. Well, equally good naman para sa amin yung pumalit si Representative Kimbo kasi alam naman natin talaga na qualified din naman siya at ano pa ba napaurong yung impeachment. Yung mga ibang kongresista nagsasabi na... Well, hindi pa natin alam yan. Ng mga ibang kongresista. Pero hindi pa nagsasalita yung majority. So, hindi pa natin masasabi na talagang napaurong yung impeachment. Dahil tao naman yung magtutulak niyan. Yung January 13, minority lang yan. Andito yung mas marami na talagang... for impeachment. So, yun lang talaga. Saka ang third effect na nakita ko nga pala, yung na-jolt ang present dispensation. Pati ako nagulat 1.8 million. Yun ang pinakamalaking nakita kong gathering sa Luneta. Sa Quirino Grandstand. Oo, grabe. Again, Kasi naglakad ako ng 2 kilometro at kalahati para makarating sa venue. Ganun katindi. Hindi naman dating ganyan. Pero, okay, it's a numbers game. It's a political support, public support. Sabi nga ni Tony Conti kanina, hindi, meron naman darating pa na January 18, meron pang January 31, na medyo mas malaki. What do you think, ma'am, will be the impact of these particular rallies
on the 18 and 31 kung let's say mas konti sila sa 1.8 na sinasabi ni Sec Panelo o mas marami sila? Kasi numbers game nga ito eh. I don't really see it as a numbers game. Mas marami kami, mas ano. If there are people on the 18th, if there are people on the 31st, solved na yon. And parang jolt, kumbaga parang energy drink, di ba? Pag uminom ka ng isa at unang beses mo yan sa buong araw, o kaya kape, yun yung jolt talaga. Pero yung as you go on, it still helps you sustain. Gising ka pa rin. Kaya kahit kape espresso, ininom mo ng alas 3 ng hapon, gising ka. Ang importante yung epekto. And that will jolt. That will tell all the people na, oh, may gustong may mangyari. Kaya yung January 13, pagpapakita na, sabihin na natin, ano ba, pro-BBM? Ang January 18, kung bottom line, is it anti-BBM or pro-BBM? Or, ang importante kasi dito, baka tao-tao lagi. Kalimutan natin yan, lalo na papasok ng eleksyon. Issue tayo. Kung ang 18, ang 31, anti-corruption. Yes. Malaki, it will resound with so many. Pag sinabing anti-kahirapan, lalo na. Pag sinabing pero magiging double negative to eh, or pro-kawalang pananagut, or anti-kawalang pananagutan, or anti-impunity in English, na kailangan panagutin ng lahat. Baka mas marami pa. At palagay ko, the numbers on the streets, well-placed ang January 13. Walang pasok, may mga imbitasyon, etc. I don't know if similarly situated ang 18th at saka 31. Baka hindi magkaroon ng ganong leeway. Tanong ko lang, no? Kasi Attorney Conti, hindi ko alam kung 18. Yung 31, I know it is supported by the Catholic Church and by significant number of retired and military personnel. Retired military and police personnel. Governance. Yes, in governance. Yung sa 18, ano po bang, sino yung organizer? Announcement dito ng church. May nag-announce na parish priests, sina Father Bong, parang meron din daw sila ng 18. Warm up, kumbaga, sa 30. Ano man gagawin yun, yung 18? Hindi ko alam, EDSA rin ba? People It Power will also be Monument. Sa EDSA Shrine naman. So, painit ng painit, kumbaga may rehearsal. Ikaw, Sec Panelo, you think the rallies ba is still an effective tool in terms of pushing our public servants to do something or not? Definitely, pressure yun eh. Pressure yun, lalo na kung marami. Tapos nakikita mo, iba-ibang grupo na eh. Yung sa 18, simbahan, nagkamo, yung sa 31. Kala ko sa mga dilaw yun. Kila Tony Carpio yun. Kasama. Kila Tony Carpio yun eh. Kasama. Oh. Tapos yung sa Luneta, iba naman. Although, in support of the president, pero effectively, you're supporting Sara also. Pero ikaw, Sec Panelo, do you agree that it is not a matter of paramihan ng tao sa rally? Hindi. Talagang, sabi ko nga from the very start, di ba? Yung military, hindi gagalaw yan. Kung ang tao, wala dyan. Ang history natin shows that military will only come out or withdraw its support pag nakita nila ang tao nandiyan. Hindi mo mapapalabas siya. Kayo, Congressman Castro, do you think that the Well, rallies are yung still rally effective? sa 31, malaki ito dahil combination ito nung lahat ng mga impeachment complaints, yung tatlo na impeachment complaints, kasama na dyan yung lahat pa ng supporter ng impeachment. At least malinaw ito. Hindi ito nagkukunwari na parang peace, di ba? Ito, direkta ito na talagang pagpapanagot kay Sara Duterte doon sa doon sa misuse ng pondo ng ating mamamayan. Kaya ang mga taong darating dito sa 31 ay talagang resolve silang kumilos, gumawa ng mga iba pang mga activity para talagang ma-push ang ating Kongreso na ituloy yung impeachment. Bakit nga pala bakit nga pala hindi sa Luneta? Bakit dyan lang sa EDSA Shrine? Malitang EDSA Shrine eh. O sinadya nila yun? Dahil kukunti lang darating. So, yung parish priest kasi ng EDSA Parish, Shrine, oo. parang
laging nagvo-volunteer. Kasi maganda sana kung Luneta, makikita mo. Kasi Kasi- ito, di ba, Hindi, antay. Sa 31 kasi parang alam ko meron din sa LB, Liwasang Marami. Bonifacio. Kasi as you said, yung Baka sa magtuloy 31, sa Luneta yon, yung sa 31 sabi mo, di ba, pro-impeachment. Yung pro-impeachment. Luneta, So, antay meron eh. sa PPM. Anti-impeachment yun eh, in support of Marcos call. Kaya makikita, kung dun sana ginawa, makikita natin kung gaano kalakas ang bawat isa. Well, hindi naman paramihan yun, ano? Pero kung titignan nyo naman yung dumalo doon sa, dumalo doon sa 13. For peace kasi, no? For peace. Hindi naman sinasabing ibang mga issues na. Matanong ko lang sa inyo, ma'am, what's your take on those public officers or politicians who participate or who appear in the rallies? Is that a good thing, a bad thing? Ano po bang tingin niyo ron? Ito yung nagpatunay na hindi talaga sinasabi kasi ng leadership nung January 13 na ito ay not political, pero nagpapatunay ito ng kasinungalingan na politically motivated ito. Kasi nagsalita pa nga doon, di ba, si Congressman Marcoleta, at talagang nilambas niya yung Quadcom, yung ginagawa namin sa Quadcom. Kaya talagang, at nandoon din yung mga candidates ng Duterte, di ba, na nandoon pa sa harap. Kaya talagang political ito. Kayo, Attorney Conti, if you were to run for politics or if you are a current politician or public officer, would you go and participate in one of those rallies, whether 13 or 31? Sa 31, nandun ako. Ako po, actually, nominee ako ng Bayan Muna, number 5. Kasama ko po dyan si Attorney Nery Colmenares, si Attorney Ferdy, Attorney Caloy Zarate, and then Ferdy Gaite. Number 1, 2, 3, bangko ako. Pero, these rallies are political at walang pumipigil para suportahan yung tao. Ngayon, medyo na-concern lang ako, no, na kanina binabanggit kasi yung in terms of numbers. Yes, the military will come out if there's numbers, but are we looking at a people power 2, 3, 4, ganyan ba? Ako hindi pa nga sa ganun eh. Pagpapakita pa lang ng suporta. Kaya kung babalik sa impeachment, what we need are 103 congressmen. What we need to proceed with whatever complaint, ganon, yung ebidensya, etc. So we need to focus on these particular things. But if you want a revolution, well, we can give it to you. Kung ang tingin ba ng taong bayan, kaguluhan ang sagot ngayon, kailangan mag-ayos-ayos tayo. Pero ang importante, siguro, para sa 2025 elections, mabago talaga yung itsura, mabago talaga yung karakter, hindi yung same-same na lang. Sec Manila, before we go to question and answer, no, I just want to get your final insights with respect to all of these rallies nung nakaraan at meron pang darating itong 2 days within the month, 2. What's the significance? What's the impact? How can it help or not help the impeachment efforts? Ang napansin ko, yung mga grupo, parang more on anti-Congress eh. Tingnan mo Anti-Congress. Kasi tingnan mo yung statement ni Tony Carpio, more on Congress ang binibira niya eh. Ito namang sa Luneta, parang anti din. Kasi nga, huwag na kayo mag-impeach. Di ba? Parang anti eh. Ewan ko itong grupo ng mga pare. Most likely, anti-ano rin yan eh. Anti-government pero parang nakakonsentrate sa Kongreso. Bakit kaya? Okay. Di ba? Yan ang napansin ko. Parang more on parang hindi BBM eh. Parang more on Congress, parang sinisisi na nagsimula ang gulo dyan sa Kongreso eh. Kung tutusin, kasi yung bola nasa kanila. Oo. Talagang yung mga tao, especially yung sinasabi nating mga supporters, tsaka yung mga complainants sa impeachment, syempre ang ipupush talaga nila yung Congress. So not necessarily naman na anti, pushing the Congress talaga na gawin na yung kanilang mandato. So yun yung ating yung ating sinusulong na kung hindi pa ngayon kailan. No, but So, I'm yun. referring to I'm referring doon sa mga content ng messages. Parang effectively sila magnanakaw kayo. Yun ang basahin mong mabuti, yun ang punto talaga eh. You've been plundering this country for so long. Ganun eh.
Antitindi. Sa totoo lang, nagugulat ako sa mga narrative ni Carpio, pati si Drilon, bumanat na rin. Si Frank. Binasa ko nga sa programa ko kahapon yung dalawang open letters. With that, I think let's open our forum to our media. Go ahead po. Same procedure tayo. Introduce yourself, the company or the media company that you work for, and then kung sino yung gusto nyong tanungin. Go ahead, please. Hello, magandang umaga po. Salamat po, Racklin, sa pag-imbita sa mga media ngayon. Ako po si Ed K. Usman, isang Moro, taga Mindanao po, pero naka-base ng Manila. 40 years in the media industry, starting with Evening Post, then Manila Bulletin. Pero I have my own news site now, Sitec and Digital News. Ang tanong ko po, sir, kanina po, sinabi ni Atty. Conte, that was a very brave thing to say. Nandiyan pa po si Congresswoman Castro, yung tungkol sa mga ayuda, AKAP, na bakit nagkaroon ng ang mga congressmen, congresswoman ng budget sa sarili. Trabaho nila, gumawa ng batas. Kung ang nakarinig niyan, taga Korea, Taiwan o Japan, baka magharakiri. Ma'am, ano po yung comment nyo na tinatawag na magnanakaw ang Kongreso po? Salamat po. Well, siguro with due respect po kay Attorney Panelo, no, yung tungkol doon sa issue or sa term ng magnanakaw ang Kongreso. So, hindi po ako privy doon sa kanyang sinasabi. So, yun, siguro sasagutin ko na lang po yung mga ayuda na nakapaloob doon sa budget. So, yun po ba yung tinutukoy ninyo? At kung bakit lumalahok ang mga kongresista doon sa mga distribution nitong mga ayuda na ito? Well, in the general sense ng ayuda or subsidy sa ating mga mamamayan, di naman po masama yung ayuda. Kaya lang ang problema lang natin dito ay dapat defined itong mga ayuda na ito na talagang magiging effective ito sa pagtulong sa ating mga mamamayan. Halimbawa, katulad po kami, humihingi din po kami ng ayuda para doon sa mga humingi ng mga magsasaka na naapektuhan ng oil spill sa Mindoro dati. So inihingi natin yan dahil nakita naman natin na nawalan talaga ng kabuhayan. So may iba't iba kasing klaseng ayuda no? Kailan dumami na nga at hindi naging hindi naging masyadong defined, lalong-lalo na yung AKAP. No, lalong-lalo na yung AKAP at ang problema pa dito, Fred, no? Yes, ma'am. Nilahukan pa ito ng mga politiko na dapat ay hindi. I think para maliwanagan tayo, no? Kasi I think Attorney Conte was already trying to explain that Supreme Court case that decided against the pork barrel or known as PDAF. Ano po ba, ma'am? Just, a very brief summary. Ano po bang sinabi ng Supreme Court regarding PDAF against its constitutionality? In simple terms, ang sabi ay hindi responsibilidad ng Kongreso ang magpamahagi per se ng pera. Pero meron siyang responsibilidad na gumawa ng budget. Kaya siya ngayon kaya may role ang Kongreso sa paggawa ng budget. Pero dun sa pagpapamigay bilang individual na mga miyembro, kailangan may maayos na restrictions. I agree yung sinasabi ni Kong Franz. Hindi ko sinasabing hindi dapat na magkaroon ng role ang mga congressmen sa budget. Sila ang gumagawa ng budget Pero ang particular sigurong dapat tirahin in moving forward, yung practice na ibibigay ng congressman at sasabihin, parang sa akin galing ito. Hindi, galing sa kabanyan ng bayan, galing yan sa iyo at sa tax mo. Ganon ang importanteng pagpapaliwanag. Kaya, ang mas kadikit pa nito, yung anti-EPAL law or anti-EPAL provisions na hindi pwedeng itong tulay ay pinagawa ni congressman, mayor, yan. Hindi pera ng congressman mismo
Hindi pera ng politiko mismo ang ginagastos sa ating mga government infrastructure projects. Pera ng taong bayan. Kaya hindi dapat yung congressman ang papasalamatan o kaya mismong sasabihin na siya ang may gawa. Walang credit grabbing dahil trabaho niya naman talaga ang gumawa ng infrastructure project at bigyan niya ng pondo. Pero para kunin na sarili mo, yan ang hindi pwede. Bakit kaya, Atty. Conti, hanggang ngayon may nakikita pa ako sa kapaligiran na ito ay brought to you by or May picture pa no? May Tapos, picture, may lahat. Iba-ibang hat. Kay ang ambulansya, fire truck, building, eskwelahan, tulay. Bakit hanggang ngayon? Nandoon pa kaya yan? Ako tingin ko nasanay tayo, tapos tinolerate na natin. Nung sinimulan yan, di parang, kakaiba yan. Nung una pa noon, hindi naman eh. Nung bata ako, wala akong nakikitang ganyan na masyadong Pagdating lang ng eleksyon, biglang may picture na. Pero ngayon, mapa-eleksyon o hindi, happy undas. Happy ganyan. Yes. Yes. Tapos yung tipong hindi mo na makikita yung kalsada. Kaya, palagay ko tayo rin, kailangan hindi natin tanggapin. Kailangan i-reject natin yung ganitong proseso. At natutuwa ako na merong mga politiko na tinatatwa yan. And even mula sa mga totoong party list representatives hanggang dun sa mga local government officials na hindi ko lalagyan ng label ang mga bag, yung mga go bag, yung Christmas packages. Walang label, walang pangalan. Nakalagay lang ay local government unit. Two things. I'd like to correct the misimpression ni Congresswoman Castro. Hindi ako nagsasabing magnanakaw ang Kongreso. Ang sinasabi ko, yung content ng lahat ng mga open letters coming from Tony Carpio, pati si Trilon, kasama na yung open letter ng mga retired generals, officers, yun din ang linya eh. Maraming open letters na lumalabas, sinasabi nila kung sino sila. Ang sinasabi ko, yun ang impression, nakapokus sa kanila. Pangalawa, yung sa budget naman, ever since kontrang-kontra talaga ako na mga members ng Congress, pumapasok diyan sa mga services, yung pagdidistribute. Dapat talaga wala yan eh. Dapat executive lang talaga yan eh. Dapat focus lang sila sa legislation. Pero tinolerate natin ang tinolerate hanggang naging dambuhala na. Kasi yan ang source of corruption. Kung wala silang access dyan, wala silang makukuha. Okay. Next question, please. Po of Teleradio Servicio. Kay Attorney Panelo po, hihingi lang po ng reaction. Although Attorney Conti and Kong Franz can also comment on this. But Sec Panelo, yung reacts lang po regarding dun sa disbarment complaint na inihain po kay former PRRD sa SC po kaninang umaga. Can we get reaction? Anong basis daw ng disbarment? Ang nag-file, wala pa pong sinasabi so far, pero ang gusto po nila ay, ang nag-file po ay yung mga victims daw po ng EJK and human rights advocate. And yun nga po, gusto nilang ipa-disbar or tanggalan po ng lisensya bilang abogado si PRRD. Hayaan na natin yung kung saan sila nag-file at sila mag-resolve ng mga complaints nila. Pero on your camp po ba, confident po ba na madidismiss yung case on regarding this po, Sec? Hindi ko alam kung anong magiging desisyon. Ayan siya na mag-iimbestiga sa disbarment. We'll leave it to them. Hindi pa. Nung magkausap kami, kasi I was in Davao the night before. Wala pa yun eh. So hindi namin napag-usapan. So hindi pa rin po siya. Ang napag-usapan namin is deeply concerned of what is happening in the country. Ayaw niya ng bloodshed. Sana raw magbago na yung administrasyon. Magkaroon tayo ng pagkakaisa lahat. Ayaw niya na ng mga impeachment. Tuloy-tuloy na lang yung trabaho ng gobyerno. So hindi pa po siya na-inform regarding na may nag-file na nga po ng disbarment case against sa kanya? Wala pa. By this time, tulog pa yun. Usually, nagigising yun alas 7 ng gabi. Natutulog lang alas 7 ng umaga. Sa tingin niyo, nararapat na sampahan ng disbarment? Sa tingin niyo, dapat magsampahan ng disbarment? Kaya nga tinatanong ko anong basis eh. I have to know the basis. Okay. Hold up, guys. Let's have ordered sa question and answer natin, no? Meron nakapili. Do you have some more? One more. Ay, comment, ma'am.
Sige, Dodi, go ahead. Baka mayroon mag-respond ba to this lovely lady's question? Yung Ano ba? disbarment daw. Do you have any comments, ma'am? Ngayon lang ba yung final? Ngayong umaga, yung disbarment? Well, hindi ako abogado, no? So, hindi ko alam yung mga basis ng IBP o sa Supreme Court ba yan, kung ano yung mga basis dun sa disbarment. Pero personally, para sa akin, no, dapat lang ma-disbar. Doon sa nangyaring, yung involvement ni President Duterte, no, doon sa EJK nung panahon niya. Yung mga ginagawa niyang mga pagmumura na hindi dapat yata ginagawa yon ng mga abogado, 'di ba? Yung mga ginagawa niyang misogynist na mga statement na hindi dapat ginagawa yon ng isang abogado. So kung yun yung basihan, so para sa akin dapat siya ma-disbar. Siguro just clarify ko lang, no? Kasi Sec Panelo, I used to be part of the Commission on Bar Discipline sa IBP. Meron kasing 4 general duties ang abogado. Duty to the profession, duty to your client, duty to the court, and duty to society. So hindi natin alam kung ano yung ginamit na ground. So very difficult to speculate at this time. Okay, go ahead. Good morning. Ano kaya hinihintay ni House Speaker Romualdez para umpisahan ang impeachment process? Ano ba yan? Sa tingin niyo ba bumabalanse siya? O ano kailangan niya para mahimasmasan siya na dapat simulan na yung impeachment process? Saka ito ay pangalawa, related. Di ba tapos sumunod sila sa batas? Or talagang kung merong ganyang initiatives for impeachment sa lower house, diba sumunod sila sa batas at isulong nila at walang silang magpa-pressure sa Iglesia ni Cristo o sa anong simbahan o na denomination. Ano kaya kailangan ni Speaker Romualdez para mahimasmasan siya sa bisita po natin? Tama po, naniniwala po ako doon sa inyo, no, na dapat talaga gampanan na ng Kongreso yung kanilang katungkulan. Dito na kapag may sinubmit na impeachment ay dapat na aksyonan. Pero siguro po, kagaya na sinabi ko kanina, baka nagbabala-balanse pa ang leadership ng Kongreso, no? Kasi pagkatapos ako personally, alam ko may makukuha talaga yung 103 na yan. Kapag nagkaroon ng party decisions talaga na talagang ituloy itong impeachment. Kaya lang, ang nagiging problema siguro, tinatansya rin nila yung composition ng Senate sa ngayon. No? Kaya siguro, yun ang tinitignan po nila siguro. Kasi gusto nating magtagumpay itong impeachment. Thank you very much, ma'am. Congressman Castro, salamat po. Okay, go ahead, please. Good morning po, Lianesca, GMA News Online. Ma'am, siguro ang tanong ko lang po, you mentioned kasi public support being critical to pushing the impeachment of the Vice President, but there's also this very tight timeline for 19th Congress. And yung impeaching an impeachable official within one Congress, 19th, pagpalagay natin na impeach, sent to the Senate, hindi pa nangyayari yun na impeach 19th Congress and the trial will start 20th. So it has never been done before. So yun ma'am, parang, ma-matter pa ba yung public support at this point given that the timeline is very tight? Like pag tinotal ko, a month na lang 3 weeks and then 1 month sa June. How can an impeachment conviction be reached with such timeline? So may bigat pa ba ang public support at this point dun sa impeachment ni Vice President? So siguro ang worry natin from 19 Congress, yung impeachment complaint. Tatawid siya ng 20th Congress, nasa Senate na yan. So tingin ko naman, pwede pa rin. Hindi naman ito kasi pangkaraniwang batas na pag natapos na yung Congress, parang uulit ka na naman. Ito kasi, katulad ng Senate, continuing naman yan May natitira pa yung 12. Pagdating after ng election, meron ng mapoproclaim na another 12. So doon, kapag nakasampa na yon sa Senate,
yun yung pwede nilang pag-usapan. So, tingin ko pwede naman yung mag-continuous. Dagdag ko siguro yung Saka si Segdek. important yung point about the Senate being a continuing body kasi ang nakalagay lang naman sa sa Constitution, if the House refers this na valid, okay na sa kanila to the Senate, then the Senate will constitute itself as an impeachment court. It doesn't specifically say kung kumbaga dapat ba previous Congress, gano'n. Parang we have to look at the House and the Senate as institutions. As long as the House forwards this, regardless of who its members are or were, as long as it's the House that forwards it to the Senate as an institution, then it should be valid. As regards the timeline, baka kasi nape-pressure tayo dahil nga matatapos na yung 19th, yung 20th, that should end it because this impeachment complaint could be processed continuously. Okay. And as soon as forwarded to the Senate. And then yung yung time could be erased entirely if there are 103 signatories or endorsers to an impeachment complaint, it will be referred straight to the Senate. Kaya dun sa mga natatakot, parang usapin to ng all or nothing. All in tayo dito. Pag all in, mas mabilis. Before I give my thoughts on that, let me respond to Kong Castro's statement that kailangan ma-disbar because of the extrajudicial killing involvement. Number one, no court has yet to convict the former president of any crime involving these so-called extrajudicial killings. So wala na kagad basis. Number two, yun naman pagmumura niya, yung pagmumura naman niya, if you notice, it's an expression of outrage. Outrage lang yun. So wala namang doon. So pagdating naman doon sa timeline na sinasabi, wala yan. Sir, yung question lang po, nagmamatter ba ang public support sa impeachment given the tight timeline? Kumbaga, yung timeline-wise, medyo masikip. Regardless of public support, yung mga members ng Congress, kung gusto nila ituloy, tutuloy yun. But of course, the risk, ang danger doon, pag kumontra ka sa publiko, may problema ka. Thank you, sir. Actually, ipasok ko din nga, baka nagpag-isipan na parang politika to. So, Duterte versus Marcos is, hindi At the core of this, may nalabag na batas, may umabuso. Importante bang panagutin? Oo. Kaya palagay ko, majority of the public support the impeachment complaint looking for accountability. Ipaliwanag ko anong nangyari sa pera namin. Thank you po. Unang-una, yung whether may nilabag or not, hindi pa natin alam yun. Yun ang akusasyon. Go ahead, please. Good morning, everyone po. Philip Ortelesa, Marino Diario. Ang tanong ko lang po, para sa aming mga laymans, kung ano po talaga ang pumipigil sa ating mga congressman at sa Senate na ituloy ang impeachment. Ano po ang nasa likod ng isipan nila? Parang kami po sa ordinaryong mga tao po, nadadaan yata sa takutan. Ang hindi namin malaman, ano ang kinatakutan nila? Ang gandang tanong yun, So, hindi ako makakapagsagot kasi sa mga natatakot ng mga congressman. Baka po yung mga mamamayan, lalong-lalo na yung mga constituents ng ating mga kongresista na nag-aagam-agam na pumirma dito sa impeachment or mag-endorse dito sa impeachment, baka dapat yung mga constituents ay puntahan na yung kanilang mga kongresista na binoto nila, na binoto nila para i-push itong impeachment at pumirma po sila. So ako po, di po ako makapagsalita para sa kanila So ang sinabi ko lang po, siguro dahil sa nalalapit na eleksyon, baka yung tinatawag nilang solid vote ng iglesia, mukhang yun ang kinakatakutan nila. Kaya sabi ko, matatakot ba sila doon? Kung mas marami po yung mayorya ng tao na tingin ko ay pro-impeachment.
So, yun dapat yung katakutan nila. So, yun po, ang sinasabi ko lang dito, take action. Mamamayan, take action. Go to your congressman and encourage them to endorse the impeachment para mabuo na natin itong 105 na ano, no? So, yun po. Salamat po. Thank you. Okay, 2 more. Sige, please. Good morning. Hello. Good morning po. For Secretary Panelo. Sir, kasi po, I understand, baka nabasa nyo na rin po noon, may komento po si Chief Presidential Legal Counsel, dating Senate President Juan Ponce Enrile, dun po sa naging peace rally po ng INC a few days back. And sabi niya, there's a bigger question, can the INC with all its members amend the Constitution or suspend any of its provisions? Are we prepared to discard or sacrifice the value of rule of law for a person or a group of persons? As a nation and a state, we will incur very detrimental precedents if we follow the logic implicit in the INC rally that they mounted. Are we prepared and ready to face the long-term consequences of that INC move, sir? Your thoughts? I have no dispute on the theory of the Chief Presidential Legal Counsel that dapat kung ano yung saligang batas regarding impeachment, tuloy yun. But I will disagree with him na yun ang intensyon ng Iglesia ni Cristo. Tandaan ninyo na yung peace rally precisely is in support of the President's call. And the President's call is anchored on a very sensible justification. Sinasabi niya, not a single Filipino will benefit from this. It will only create division, pati ang legislative agenda nyo, masisira yan, may election pa, magulo tayo dyan. Kaya huwag nyo na ituloy. So it doesn't mean na sinisira mo. And moreover, the Constitution was crafted yet approved. It was approved by the Filipino people. So yung taong bayan, pag nakita nila na yung saligang batas, nilalabag mo, abay pwede nilang gibain yan. Kaya yung mga rallying ganyan, pag yan ay lumawak na lumawak, yun ang mangyayari dyan. Kung ang taong bayan ay kontra dyan. Mm-hmm. And sir, your thoughts along dito, may sinabi siya, impeachment is just a constitutional legal process to remove a government official from his office. If there is a ground and evidence to support it, the impeached official is not going to jail by the mere fact of his impeachment. Tama naman siya doon kasi ang impeachment is trial. Ang mga senador ang mag-decide kung totoo yung akusasyon mo, hindi. Tama naman siya doon. Sir, last time, I was also here, sinabi niyo po na naniniwala kayo tuloy na tuloy ang impeachment. And yet again, kanina inulit niyo po, quote, tuloy yan, medyo i-postpone lang, takot ata, unless there will be a change of this present administration. What do you mean by that? Unless there will be a present Ibig sabihin, gaya ng sinasabi ni Kong Castro, yung mga iba medyo tumitimbang, baka natatakot. Kasi nga, alam mo, yung 1.8 million, masyadong malaki yun. Hindi mo pwedeng ibaliwala yun eh. Kasi alam mo naman mga Pilipino, pag nakita nila ganun karami ang kontra, pwedeng sumama yan. Eh lalo pa, sinasamahan pa ng mga nasa sa dilaw, simbahan. Although ibang grupo sila, eh parang may common enemy sila eh. So nagkakasama-sama sila. Pag yan ay nabuo, laban sa present dispensation, may problema talaga. Ma'am, kasi you mentioned din, Ma'am Kong Franz Castro, dapat maniningil tayo sa pagdidili-dali sa posisyon ni Pangulong Bongbong Marcos at sa posisyon ng mga mamamayan. Sabi niyo po, baka iba pa ang mangyari sa mga susunod na panahon. Well, sa context naman na ito talaga no, yung impeachment, dapat mangyari na siya sa ngayon. Dahil sa mga susunod na panahon, baka naman mag-switch na, 'di ba? Na kung saan baka singilin na ng mamamayan si Marcos doon sa kawalang kasi parang nagiging complacent siya or ayaw niya ng impeachment. No, sinasabi niya parang ayaw niya ng impeachment. Kaya baka bumaling sa kanya no, na singilin talaga siya. At talagang ngayon na ginagawa na ng taong bayan na singilin siya doon sa hindi pagpapanagot kay Sara Duterte doon sa mga statement. Are we looking at yung may ganito ngang parehong kumbaga sentimiento? Doon maaring merong sa inyong side and in your side.
Alam mo, kahit na anong pwersa, basta ang ano dyan, ang barometro mo dyan, pag yung taong bayan ay umag-alsa, kumontra sa gobyerno, maniwala ka magkakaroon ng pagpalit. Yan ang kasaysayan natin. That's the essence of democracy. Hindi mo na mapipigilan yun. History yun. Okay, Deja vu, kumbaga. One last. Zandro Ochona po from Billionarian News Channel. Attorney Panelo, ang sabi po kasi ng karapatan, the reason why they want to disbar FPRRD, kasi yung gusto daw ni former President na maging legal counsel ni VP Sara sa impeachment. And pinasususpend din yung lisensya ni FPRRD kasi, well, wala pang details on that. Yung in other words, action po. ayaw nila mag-abogado yung tatay. Oh, bakit naman? Ano bang kinakatakot nila kay PRD? Diba parang wala. Kung yun lang ang reason nila, hindi pa didisbar yun. Kailangan lumabag ka sa mga alituntunin ng Integrated Bar of the Philippines at ng batas. Otherwise, kung ang reason mo lang, ayaw namin mag-abogado ka sa anak mo, masyadong pete yun. Walang ground. Kay Congresswoman Castro tsaka kay Attorney Conti. So, with what's happening, ano pong status ngayon ng impeachment complaint? Saan yung impeachment complaint right now with everything that's happening? For sure, siguro sagutin ko una yung una, no? For sure, Sandro, hindi naman dahil sa yun lang, mag-aabogado siya dun sa anak niya. May mabigat na dahilan. Siguro, yung ating yung nag-file ng disbarment kay former president. So, asa na yung impeachment? Andun pa rin kay SecGen. Kaya nangangatok nga, no, ang taong bayan doon sa mga kongresista natin, 103, di ba? Na wanted. May nakita ako niyan sa post na wanted, yung 103 na mga congressman. So, sana ay, sana, sabi ko nga, itong mga congressman na to na hindi pa nagsasalita para sa impeachment, baka dapat yung constituents nila yung magtulak, no, sa kanila. Kasi, yun kasi yung iniinda ng ating mga kongresista, yung kanilang mga constituents. Good. So, ako, well, wala akong masasabi kung sa Congress kung ano na. Pero tama yun, nasa SecGen pa rin yung complaints. These have to be referred to the office of the speaker. I think magkakaroon kami ng konting sense of things. Magre-resume ang Quadcom sa January 21. Dahil maraming congressman doon, pwede nating tansyahin kung ano na ba yung priority na nila. Pero klaro na yung Quadcom, which enjoys the support of 61% of Filipinos sa isang survey, ang Quadcom or sabihin natin sa pangkalahatan, ang Kongreso ay isang plataforma kung saan pwede kang magpanagot at makakuha ng katotohanan. Ang impeachment complaint, similar Ang reklamo, may pagmamalabis, may perang ginastos nang hindi natin alam kung paano. Yung investigasyon ng Kongreso at ng Senado ang inaabangan ngayon ng taong bayan. I-bring up ko lang din yung nangyari most recently, kung hindi man Philippine history, sa Korea, sa South Korea. Hindi ito telenovela. Yung presidente nila, si President Yoon, nagdeklara ng martial law. Within a few hours, kinontra na ng kongreso nila. Maling-mali ang ginawa niya, kumbaga. At dahil doon, na-impeach si President Yoon. Malaki kasi yung sa kanila ng pride and di ba? Nasa kultura nila na kapag mali ka talaga. Na-impeach siya. Pagkatapos ng impeachment, kaya palagay ko baka si Vice President Sara tinitingnan tong example na to. Pagkatapos ng impeachment, nakasuhan. Nasaan ngayon? Nakakulong. Yung charges sa kanya ay nag-prosper. Kaya para sa akin, hindi malabo na matapos ng impeachment ay dapat at matutuloy at dapat naman talaga matuloy sa kasuhan kung may makikita na criminal violations or criminal liability. Yung sinasabing malaking porsyento ng in favor of impeachment, kung nabasa niyo yung column ni Bubi Tiglao, sinira niya yun Hindi pala totoo yun. Basta basahin niyo. Sige, very last, before we wrap up. Roy Cabonegro, Current PH. Dalawang tanong po. Yung unang tanong kay Attorney Conti. Meron bang mga naitulong ang kasalukuyang gobyerno, if any, dun sa proseso ngayon ng ICC?
Ang pangalawang tanong for everybody, marami pong ugong-ugong na naririnig sa pagpapalit ng gobyerno at paglalagay ng caretaker government. Ano ang masasabi niyo dito? Una, doon sa kung tumutulong ba ang gobyerno ni Marcos sa ICC investigation, sabi kasi nila, hindi. At palagay ko walang direktang suporta silang ibinibigay sa ICC sa kasalukuyan dahil sa posisyon nila. Pero napakalaki ng indirect support nila sa pamamagitan na lang ng Quadcom na balik ulit sa forefront at nagkaroon ng kahit paano investigation tungkol dun sa patayan. Na iharap ulit tong mga retired na mga general, yung mga police, na yung iba nakapagpaliwanag. And most importantly, nakaharap ang mga biktima sa isang government agency at napaniwala itong Committee on Human Rights, si Kong Abante, na hindi alleged or kwentong kutsero lang yung mga patayan, totoong nangyari. At mayroong pagkilala na itong mga human rights violations na ito ay merong kasalanan ang gobyerno. Kung hindi man direktang pinapatay, si Duterte na rin may sabi mismo kill them all. Kung hindi man direktang pinatay, in-encourage, or on the other hand, this government has the responsibility to investigate these killings. And the 7,640 dead in police operations, walang naging maayos na investigasyon. Paano pa yung umaabot ng 30,000 na pinatay ng unknown perpetrators, lalong walang nangyari doon. Kaya yung Quadcom is an indirect assistance to the ICC, clearly. Secondly, there have been many other ways that they have assisted not only the victims, but also the organizations assisting the victims. Mere recognition that they are victims of a state policy is important. Support in terms of yung actually yung mga other support ngayon, yung psychological, yung assistance nila, livelihood, nakakahingi ng tulong kahit paano sa government through other, hindi naman directly, no, pero I mean through other processes. You have to apply for it. Kaya palagay ko, overall, nagkakaroon ng puwang, pero hindi pa rin buong buo. Kaya panawagan pa rin namin kay Presidente Marcos na buksan ang kaban ng paperwork, ng mga ebidensya na available patungkol dito sa war on drugs. At tingnan na natin kung una, bakit nga nagpapatuloy pa rin ang patayan, and pangalawa, sinong dapat managot doon sa mga nangyaring patayan. With due respect, no, alam po ninyo, since sinasabi ko na yung posisyon ni Presidente Marcos Jr. na walang jurisdiction ng ICC ay tama. Sapagkat isang insulto at isang pagsalakay sa territorial integrity at sovereignty ng bansa, kung papapasukin natin ang isang banyagang institusyon na litisin ang mga manong tao na nagkamit ng krimen dito sa ating bansa. We have a robust system. Sinasabi na nga namin ever since, kung totoo yan, magdemanda kayo. Ang dami na nating dinidemanda na nakukulong naman. So bakit kailangan ng ibang bansa ang makialam sa atin, ibang institusyon? Di ba? Hanggang ngayon, wala namang kaso. At sinasabi nila, alam mo, natatawa lang kami doon sa 30,000 Gaya nga na sinabi ni Presidente Duterte, sige, magdemanda na kayo. Unang tanong ko sa inyo, ano yung 30,000? Bigyan nyo nga ako ng listahan. Ano mga pangalan yan? Under what circumstances were they killed? Sinong pumatay dyan? Hindi nila ibibigay sa hukuman Kaya wala. Madali sabi, hindi totoo. Kasi ang official record ng mga pulis 6,000 lang Yung 30,000 na yan, nagsimula yan kay Rappler, si Maria Ressa. Kasi I confronted her. Sabi ko, Maria, where the hell did you get 30,000? Kasi siya nag-umpisa yan. Well, I just copied it from another news source. Ayan, kaya naniwala sa'yo kasi medyo maganda ang kredibilidad mo nun. Kaya lahat, niyakap yung 30,000. Hanggang ngayon, 30,000 na sinasabi nila. Pero sir, may 6,000. 6,000 yung recorded in connection with the performance of the duties of the police. Kaya nga sinasabi namin ever since, i-demanda nyo. Hindi pa pwede yung puro propaganda laban sa mga Duterte. Hanggang ngayon, wala kayong demanda. Sige sir, see you in the ICC. And with that, that's a wrap. Tandaan po natin our magic number for
January 17, our first episode is 2025, is not the 13 million or trillion debt that we have already. It's not the 600 million confidential funds. It's not the 30,000 na sinasabi ni Sec Panelo. I think as mentioned by many of our guest panelists today, ang susi, magic number is 103. Yung 103, because the impeachment now anchors or is hedged on the ability of Congress to or not to endorse that complaint to the Senate. And with that, maraming salamat po at magandang umaga po sa inyong lahat.